ngayon po ay isang napakapambihirang pagkakataon sa atin. Kasi kung makakasama po natin si Ginang Susan Belen, siya po ay isa sa mga nangunang naging interesado sa koleksyon ng mga ammonite fossils dito sa bayan ng Mansalay. At makakausap natin siya, alamin natin paano nagsimula ang kanyang interes sa ganitong uri ng collection. Tita Susan, magandang hapon. Magandang hapon po. Tita, tell us something about your collections. Nabanggit mo kanina, hindi mo talaga interest dati ang mga fossils. Nagsimula ka sa stone collections. Tell us something about it. Nagkaroon ako ng interest sa quaint rocks, yung mga bato na iba't ibang korte kagaya ng mukhang atay, mukhang dede ng babae. Tapos, madali ako maka-appreciate ng mga batong may kulay. Yung simpleng sining ng kalikasan, madali ko siya ma-appreciate. Tapos naisip ko, nagtataka ako, bakit gustong-gusto ko mangolekta ng bato? Hanggang nagdasal ako, nagbibina ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Hindi ko mapigilan na mamulot ng bato. Tapos iniisip ko, ay meron nga palang ammonite sa Mansalay. Bakit hindi ammonite ang hanapin ko? Total, nandito na rin ako sa Mansalay. Ang problema ko, saan ako magsisimula? Kasi wala nang ammonite eh. Hanggang sa yung kapitbahay namin, tiyahin ko na masyal sa Aplaya, nakapulot siya ng isang ammonite. Doon ako nagka-interest. Sabi ko, pagkatihan pala, magandang maghanap. Hanggang sa nagka-interest ako, lumalim ang interest ko, nag-research ako sa internet, ganito ang nalaman ko. Hanggang sa naghanap ako ng kaibigang mangyan. Isang pamilya ang pinagkaloob talaga sa akin ng Diyos na nagkaloob sa akin ng suporta. Total support ang binigay sa akin. Pinagkalooban nila ako ng mga shell na ang alam ko fossil din. Mga lukan na ang paniniwala ng mangyan, ginagamit lang yung na talisman o anting-anting. Sabi ko doon sa kaibigan ko mangyan, si Ama Gaid, ihanap mo ako ng pader kung saan ko matatagpuan itong mga batong ammonite. Sabi niya, meron sa amin, ang tawag namin sinag araw. Sabi ko, sige, umakyat ako doon, natulog talaga ako sa bahay ng kanyang anak na babae. Pinuntahan namin yung lugar nila. Hanggang sa natuklasan ko yung mga pader na yon. Pero sa paloob, ang inakyat ko lang yung bandang siguro 30 meters pa itaas. Nasabi nila maahas doon. Nung una, nakita ko doon talaga sa gano'n ng pader, nakatatak talaga ang ammonite. Nireport ko na sa tourism. Kaso hindi sila kumilos. Nagkaroon ngayon ng malaking bagyo, malakas. Bumalik ako, nakita ko wala na. Natabo na siya. Gumuho siya eh. Nang hinayang talaga ako. Tapos, hanggang sa nahilig ako mag-Facebook na encounter ko si Sir Steve. Nagpo-post ako doon ng mga ammonite saka yung sa this rock gardening. Nagka-interest siya. Sabi, taga Mansalay ka pala, taga Pola ako. Sabi niya, pwede ka ba mag-exhibit? Sabi ko, okay. Yan ang gustong-gusto ko mag-exhibit. Gustong-gusto ko makita ng mga bata. Gusto ko ma-appreciate ng mga bata kung ano ang kahalagahan ng nature. Kasi nagbabago na ang panahon eh. Ako mismo, hindi ako naniniwala sa sinasabing ang tao galing sa unggoy. Hindi ako naniniwala. Basta ang pinaniniwalaan ko, may hangganan ang kaalaman ng tao. Kung hanggang saan lang tayo pinahintulutan ng Diyos na madiskubre kung anong ginawa niya sa mundo. Siya lang nakakaalam. Tapos nagbasa ako may mga maliban sa evolusyon, mayroong mga teorya na kaya daw nagkaroon ng ammonite sa mga fossils. May bumagsak na malaking kometa na 15 kilometers ang radius. Tapos lumamig ang mundo. Sabi ko, bakit ang kasama ng ammonite sa pagkawala niya, dinosaur lang? Sabi ko, parang hindi ako nakumbinse na ganun. Kahit ganun, basta patuloy yung interest ko. Nagdasal ako ng 1 taon at kalahating singkad. Pinagdasal ko, Lord, ituro mo sa akin kung bakit gustong-gusto ko itong bato na ito. Ano ang dahilan? Hanggang sa nagka-interest ako, naghanap ako ng makakausap sa internet ng mga paleontologists. Kahit wala akong technical na kaalaman, pinaliliwanag ko yung kakayahan ko sa pagkaintindi ko yung mga technical terms. Natuto ko yung konting pinag-aralan sa zoology. Doon lang ako doon lang ako sumandal eh. Tapos sabi ni Dr. Buckingham, sabi niya hindi ito soft body tissue ang pinakikita mo sa akin. I-sketch mo nga, in-sketch ko.
hindi rin niya maintindihan yung sinasabi ko hanggang pumunta na ako kay sa Bureau of Mines. Pinaliwanag sa akin ni Dr. Aguilar. Sabi niya, wala tayong ammonite expert. Magkipag-usap ka kay Dr. Case. Ayun sa kanya lang daw, muluskan siya, muluskan paleontologist yung mga shell. Yes. Ang sinasabi niya, dito sa Conrason Bansod, meron diyang mga shell na 1 million years lang. Tapos nabanggit niya sa Catanduanes, ni-research ko na kasi nakarating siya sa Catanduanes. Tapos sabi niya, mas matanda itong Mansalay ng 65 million. Kasi yung 100 million lang yun eh. Pero, napakalayo. Mahirap siyang abutin ng turista. Sabi niya, maganda yan, Susan. Lagyan mo yan ng billboard. Lagay mo Jurassic Park of the Philippines ang Mansalay. Sabi ko, ang problema ko po, baka hindi ako suportahan ng local government. Kasi, parang ako lang nakaka-interest. Iniisip ko, parang ako lang yata ang nakaka-interest sa ganitong klaseng yung passion ko, itong bato na wala naman akong background na pang teknolohiya. Hanggang sa, yun na nagbukas si Sir Steve. Nag-exhibit ako hanggang napasa sa inyo. Nabuhayan ako ng loob talaga. Tita Susan, sa tagal ng collections mo ng mga ammonite fossils, ano yung mga naging breakthrough mo? Ano yung pinakamahalaga at pinaka-importanting collection mo sa lahat ng nakikita natin ngayon dito? Itong laman ng itong nasa loob ng yung soft body tissue na hindi pinaniniwalaan ng mga international paleontologists na posible siyang ma-mineralize. Kasi kaya kong patunayan na ang specimen na nakolekta ko may laman na na-preserve. So hindi lang siya basta fossils. Ang laman talaga siya ng ammonite sa posibleng na-preserve during the entire time. Meron. Kasi sa internet, nakita ko lang 3 lang. Yung isa taga-Spain, yung isa yata UK, isa Amerika. Hindi isa pinaniniwalaan. Pero tita, paano natin na-confirm na ang mga fossils na meron dito sa Mansalay ay 165 million years na? Mas matanda dun sa nasa Catanduanes na around 100 million years lang. Dinadaan naman niya sa cobalt, sa carbon dating. And carbon dating has confirmed na 165 million years. Sa buong Mansalay ba, saan mga areas na posibleng makita yung mga ammonite fossils na katulad dito? Ang karaniwan dito sa Tignuan. Kasi ito ang pinakamalapit sa Mansalay River. Tignuan River, Kupang. Ito galing ito sa Kupang. Ano sa yung ito? Sa Kupang, yan. Meron din sa karamihan na nakuha ko galing sa Hawili. Hawili 2. Karamihan din galing inanod na dito sa dagat. Ang mga bata marami natagpuan dito sa Mansalay River, part na ng Arado. Kasi inalog na siya eh. So basically, distributed yung deposit ng ammonite. Meron sa Malanog. Magaganda ang ng Malanog. Sinariri. Yung malaking galing yung sa Sinariri. Okay. Base sa research na ginawa namin, Tita Susan, yung discovery ng ammonite fossils dito is around 1941 pa. Pero ano yung ginawa at anong ginagawa ng mga kababayan natin dito sa Mansalay para mas ma-promote at mas ma-inform ang ating mga kababayan na may ganitong potential for tourism and archaeology sa bayan ninyo? Walang nagtangka. Siguro hindi sa pagmamayabang, baka ako lang ang nagka-interest. Kasi nakita ko ang paghihirap ng mga mangyan eh. Sabi ko, bakit sa Sagada ang lalalim ng kuweba, ang lalayo? Bakit dito ang mga tao kumikita? Pag ang tour guide, 50 pesos, isang lakad. O kung may ang isang tour guide, 10 turista, may 500 siya malinaw. Sabi ko, bakit hindi pwede dito sa Mangyan? Sabi ko kay Mayor, ang pagbibigyan lang natin ng trabaho sa lugar na yun, Mangyan lang. Unang-una, taga-riyan sila, yung lupa, ancestral domain. Silang unang-unang magmamantel ng kalinisan, hindi sila magpuputol ng kahoy. Sila mag-entertain ng bisita. Okay. Napapanood tayo ngayon ng ating mga kababayan. Ano yung mensahe mo para sa kanila? Paano natin mapopromote ang mga katulad nito na archaeological discovery at matulungan din ang inyong bayan para makilala bilang Jurassic capital of the Philippines? Sa palagay ko, kailangan malaman ng mga estudyante ang kahalagahan ng mga batong ito. Kasi ngayon,
malaki na ang pagbabago ng mundo, ang masyado ng mainit tapos biglang lamig, hindi na umaakma yung dating takbo ng panahon. Sabi ko kay Mayor, unang-una kailangan malaman ng mga nag-aaral ng education, kasi sila ang dapat una makaalam para ikalat ulit nila sa mga estudyante na ganito ang nangyari nung unang panahon, ganito pala ang Mansalay, ang Mindoro, nakalubog pala talaga tayo sa tubig, Yes. na pwede nating idugsong sa istorya ng Biblia. At saka ang iisipin ng mga, kasi sa Amerika at saka sa UK may mga fossil day sila. Sabi ko na, inggit ako, mga bata ito, 9 years old, 5, nandun sila, nagdudukal sila ng fossil. Sabi ko, pwedeng gawin ito dito kahit sa makita man lang nila ganito ang nangyari sa atin. So, bakit ganito siya? Bakit ganito? Kahit makikita mo na ganito ang nangyari sa mundo at saka ma-appreciate nila yung sining ng nature. Yes. Yun ang unang-una kong yung art ng nature na binigay talaga sa atin ng Diyos. Sa gabi, tuwan-tuwa kami ng mga anak ko at saka ang nanay ko. Sinisilip namin sa magnifying lens. Sabi ko, Lord, pinupuri kita na nakakakita kami ng ganito kagandang sining, naggahibla ng buhok, nakaukit sa bato, na nagtumbling-tumbling na sa galing sa bundok, sa ilog, nakarating sa dagat, pero buo siya. Hindi napingasan. Yes. Tita, huling tanong, anong balak mo sa kayamanan mong ito? Anong balak mo sa collections mong ito? Ang pangarap ko, makapagtayo ng isang museo ng bato. Sa dingding ng museo, nandun ang mapa ng Mindoro, nandun ang mapa ng Pilipinas, nandun ang larawan ng Divine Mercy, kasi doon ako nanalangin talaga. Tapos, sa dingding, nakasabit ang mga kinumpus kong tulak. Yun ang pangarap ko. Natatakot lang ako na pag ipinagkaloob ko sa local government, baka siya mawala. Yun ang kinakatakot, kasi 12 taon ko siyang pinaghirapan, ginastusan ko siya ng 100,000, tapos biglang mawawala. Gusto ko, kung sino man ang humawak, maingatan siya, ng ingat na ingat. Kasi ang bawat piraso, walang siyang kaparehas. Okay, maraming salamat Tita Susan. Alam ko, sasamahan mo pa kami sa mga susunod nating paglalakbay para puntahan yung mga lokasyon kung saan nakita ang mga ammonite fossils nito. Mga kaibigan, sundan po ninyo ang aming paglalakbay dito sa bayan ng Mansalay, dahil susundan po namin si Tita Susan na i-trace yung mga naganap sa bayan ng Mansalay, lalong-lalo na yung may mga kinalaman dito sa ating ammonite fossils na sinasabing 165 million years na po ang edad. Maraming salamat Tita Susan sa pagkakataong ito. And good luck po sa mga mangyayari sa atin. Tutulungan po namin kayo para ma-promote ang ating mga discovery dito. Maraming salamat po. Patuloy po kayo nanonood ng The Host Bard at nandito pa rin po tayo sa day 2 ng ating summer escapade dito sa bayan ng Mansalay. And of course, Kiara, magsisimula tayo ng ating 30-minute walk papunta sa location. Anong mararamdaman mo? Since first time ko, very excited ako and very interesting kasi yung pupuntahan nating lugar. So I'm looking forward to it talaga, sir.
And of course, kasama din natin si Tita Susan Belen. Siya yung ating kasama simula pa kahapon sa pagtuklas ng mga area kung saan mayroong ammonites fossils. Tita Susan, saan tayo pupunta? Ano yung location? And ano yung na-expect nating makita sa area? Ang lugar na ito ang pinakatsanggi nila. Kaya tinawag sigurong bangkal kasi may malaking puno ng bangkal. Pasimula dito, babagtas tayo ng mga 4 kilometers papasok. Pero banayad lang siya, pero malalaki ang mga bato, mga boulders ang dadaanan natin. Makikita natin ang magkakahiwa-hiwalay na lugar kung saan natin makikita ang mga labi ng mga ammonites. Merong pader, may boulders na nakatatak mga bivalves or mga lukan. Tapos papasok tayo sa loob, may iba parte pa tayong makikita na medyo nakaangat sa riverbank. Ito ay nasasakupan na ng lupain ng mga mangyan. Tapos pwede pa nating tahakin yung medyo paitaas na doon ay mayroong magkabilang pader at saka may maliit na falls. Nakatatak din doon ang mga labi ng mga ammonites. Alright, so Kiara, mukhang very exciting ang ating pupuntahan ngayong araw na ito. So mga kaibigan, samahan nyo kami. Magte-trek tayo, pupuntahan natin yung concentration ng ammonites fossils dito sa Mansalay. Tara! Dito tayo dun sa area kung saan sinasabing madami yung concentration ng ammonites. At yung mga bato na katulad nito, makikita na natin yung mga bakas ng iba't ibang uri ng fossils. So, nakakatuwa. At saka, mamaya titingnan natin yung mga ibang area kung saan mas marami pa daw ang nakadikit na fossilized na mga ammonites dun sa mga batong katulad nito. Mga 35 minutes na tayong naglalakad and marami na tayong nakikita mga bato na katulad nito. May mga tatak na ng fossils. Although madumi yung mga bato,
hindi rin napoprotektahan, pero kitang-kita mo yung mga bakas ng mga lumang tatak ng ating kasaysayan. Okay, mga 4 na kilometro na yung nalakad natin simula dun sa bangkal, yung bukana nitong tinahak nating trekking area. And dito yung maraming concentration ng fossils. Tita Susan, explain mo sa amin ano itong mga ito at bakit sa 4 na kilometro o mas malayo pa dun sa dagat ay may mga ganitong presence ng underwater creatures. Pinatutunayan ng mga fossil na ito na ang lugar na ito ng Hawili ay nakalubog noong unang panahon, nakalubog tayo sa dagat. Ang mga karamihan na naka-embed dito sa rock na ito ay yung mga tinatawag natin bivalves o mga lukan. Pero may kahalo rin itong ammonites. Ang parting ito ng lupa ay bahagi na ng lupain ng mga katutubong mangyan. Okay, tita, yun bang yung presence ng fossils dito, ganito kalayo, paano ito napoprotektahan, lalong-lalo na kayo na malaki yung kinalaman sa protection ng mga ammonites fossils na ganito? Ang palagi kong pinagbibilin sa may-ari ng lupa ay huwag na huwag itong tatanggalan ng cover crop. Kasi once na na-expose, pwede itong basagin ng mga dumadaan dito sa ilog. May possibility kaya na kasabay ng mga dinosaurs, yung mga ammonites na katulad nito, 165 million years, may possibility kaya na may mga fossils din ng mas malalaki pang creatures na katulad ng dinosaurs na present dito sa area? Maari, kasi wala naman tayong mga expert ng ammonites dito. Ang palaging bumibisita dito sa lugar ng Hawili, mapwera sa lugar na ito ay si Dr. Kase ng Japan. Pabalik-balik siya dito kasi ang hinahanap niya buto ng dinosaur. Pero sa kabilang ilog siya pumasok at saka kay Father Posma. Hindi niya ito nalalaman pa. Hindi ko pa ito na-expose sa kanya. Okay. So tayo yung merong komprehensibong pagdodokumento nitong mga ammonites fossils dito sa bayan ng Mansalay, at ipagpapatuloy natin kaunting lugar na lang daw, kaunting lakarin na lang ating tatahakin at makikita natin yung mas marami pa, Tita Susan, mas marami pang exposed na ammonites fossils na katulad nito. Although medyo maliliit yung nakikita natin at tinataya ng mga kasama natin na posibleng sa ilalim ng mga batong ito ay mas malalaki yung fossils na nakadeposit dito. Dumating na tayo dun sa huling bahagi ng ating paglalakad dito sa area ng Mansalay, kung saan makikita natin yung pinakamaraming deposits ng ammonites fossils. Dito pa nga lang sa tabi namin ni Tita Susan ay makikita na natin yung mga bakas ng fossils ng ammonites at iba pang mga creatures nung panahon na siguro itaya na natin 165 million years old na nga.
ang mga fossils nito. At kasama na rin natin yung ilang estudyante at teacher mula sa Domingo Yuchu National High School sa Pola na siyang unang nagdokumento nung collections ng fossils ni Tita Susan. Sir Steve, paano mo nakilala si Tita Susan and bakit napili niyong idokumento yung kanyang ginawang Ammonites collections? Una ko lang nakita si Tita Susan sa Facebook. Bali, nag-post siya doon ng isang pictures ng Ammonite. Tapos nilagay niya sa ilalim ng taga Oriental Mindoro siya, Mansalay. Pagkatapos ay naisip ko, bakit hindi ko alam na mayroong Ammonite fossil sa Mansalay. Noon nag-start kami na magkaroon ng conversation. Tapos hiniling ko sa kanya na pwede ba itong gawing story doon sa isang contest ng SMART, yung doon po sa amin, community mapping contest. So after namin magkaroon ng conversation, July, nag-chat kami. Tapos sabi namin kung pwede kaming pumunta sa area niya para makita yung kanyang mga collection. Pero ang ginawa ni Tita Susan is, imbis na kami na pumunta dito, dinala niya yung mga bato sa school. So sa school mismo nagkaroon kami ng exhibit. Okay, Tita Susan, anong exact location na tayo? Kasama natin si Kuya Pasi, yung ating guide. Nasang area na talaga tayo ng Mansalay? Ito ay Lupok, Hawili. Hawili. Bali, itong tributary na ito ng Kagankan River, ng Hawili River, ang tawag nila dito Hawili River 2. Bihira ang kagaya natin, na ang tawag nila Damuong. Bihira ang nakakapasok dito. Ako ang kauna-unahang kumuha dito ng picture, sabi nila. So nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid na mga na pinayagan tayo makapasok dito at makapagdokumento nitong napakaganda at napakayamang kultura o maaring kasaysayan ng ating bayan, lalong-lalo na dito sa Mansalay. Tanungin ko yung dalawang estudyante natin kasama ng Domingo Yuchu, anong pakiramdam na yung idinodokumento nyo lang dati sa inyong paaralan ay nandito na kayo sa exact location na maaring mas matanda pa sa atin? We're very blessed po na nabigyan kami ng opportunity kasi yung sabi nga po, hindi lahat ng tao kaya ng native na Mansalay makakapunta dito, and kami from Pola, we're very blessed po na nabigyan kami ng pagkakataon na mabisita to at makita talaga ng personal yung mga Ammonite fossils, and malaki rin po yung itulong nun sa amin sa bilang mga estudyante na maging mas curious pa kami sa nasa paligid namin, and yung contribution ng Ammonite fossils na natuklasan ni Tita Susan sa siyensya. Yun po, kaya nagpapasalamat po kami na nabigyan kami ng pagkakataon. We're very happy po kasi po kami mismo yung nakarating dito sa Hawili. Tapos si Tita Susan, salamat din po kasi kung wala po si Tita Susan, hindi po namin malalaman yung mga ganito. Tapos dapat po maging aware din po tayo kasi iba lang po nakakalam ng ganito. Dapat malaman din po ng ibang estudyante na may mga ganito pa palang Ammonites sa mundo, lalo dito sa Mansalay. So, yun po. Okay, so ayun nga, katulad ng sinasabi namin kanina at sinasabi ni Tita Susan, maaaring mas marami pang deposito ng fossils yung nandito sa area, pero dahil ito ay lupaing ninununan ng ating mga kapatid namang yan, sana ay hindi ito maabuso at sana maprotektahan pa natin yung yamang katulad nito. Tita Susan, maraming salamat, at sa lahat na naging kasama natin sa pagdodokumentong ito, ang ating mga cameraman Carl R.V. Barcelona, Ken Barcelona, Mario Spiritu, sa lahat ng members ng No Holds Barred, sa miyembro po ng Philippine Army 4th Infantry Battalion na nakasama natin sa ating paglalakbay nito. Maraming salamat sa mga mag-aaral, kay Sir Steve ng Domingo Yuchu, sa local government ng Mansalay na sumuporta sa atin para mas komprehensibo nating madokumento yung mga fossils nito na maituturing nating yaman, hindi lang ng Mansalay, kundi yaman ng buong silangang Mindoro, yaman ng Pilipinas. Patuloy nawa natin itong mapangalagaan, patuloy nawa natin itong mabigyang pansin, dahil sa mga susunod na panahon, tanging ang ating mga anak na lamang o ang ating mga kamag-anak sa hinaharap ang siya makakapagsabing salamat dahil pinangalagaan natin ang area nito. Salamat dahil nakita rin namin kung saan nagmula ang mundong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at magbabalik po ang No Holds Barred.